Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2071, mga indecent provocations. Ang suntok ni Lin Fang ay namangha sa buong pulutong. Ang pag-atake ni Wu Ju ay sobrang pasabog, kaya niyang labanan ang parehong Yi Tianzhao at ang Holy Jade Princess sa parehong oras, ibig sabihin, siya ay napakalakas. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na makipag-usap ng malaya tungkol sa pag-iibigan sa kanila. Mabagal pa ring lumalakad si Lin Fang. Ang mga tunog ng kanilang mga aura ay patuloy na sumasabog tungkol sa kanya. Naghiwa-hiwalay na ang tatlong mandirigma. Pinag-aralan ni Wu Ju si Lin Fang habang nakangiti siya. Alin ang gusto mo, kamahalin? Ang Holy Jade Princess ay dalisay na parang jade at malinis na parang yelo, siya ay marangal at dalisay. Gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Tumiti pabalik si Lin Fang. Tumiti ng malumanay ang Holy Jade Princess. Ang dalawang lalaking ito ay tunay na malazwa. Sino ka, kamahalin? Gusto mong makipagkaibigan sa akin, ngunit natatakot ako na hindi ito posible. Sabi ng Holy Jade Princess. Holy Princess, nakakatuwa ka. Tumiti si Lin Fang. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanya. Kumislap ang silwete ni Wu Ju, at lumapag siya sa harap ni Lin Fang, na nagsasabing. Dahil ayaw mong ibigay sa akin ang dalawang babae, tingnan ko kung karapat-dapat kang makipagtalik sa Holy Princess. Lumaki ang kapangyarihan ng Dao at pinalibutan si Lin Fang, na nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Ang hangin ay umabot sa bawat parte ng kanyang katawan. Si Wu Ju ay kalbo at ang kanyang ulo ay may kantab habang siya ay ngumiti ng malapad. Tumalon siya at itinaas ang kanyang mga kamao. Si Lin Fang ay mukhang may tiwala at kalmado, at hindi huminto. Pinagsama niya ang mga cosmic energies sa walang laman na enerhiya sa espasyo at lumipat patungo sa mga suntok. Nakasilaw ang kamao ni Lin Fang habang patuloy niyang sinasalungat ang mga pag-atake ni Wu Ju. Timang dambuhalang daliri ang lumitaw, sila ay mukhang kasing tigas ng mga bundok at inapi si Lin Fang. May impresyon si Lin Fang na babagsak na siya. Ang pisikal na lakas ni Lin Fang ay hindi kapani-paniwala, ngunit ang mga lakas na iyon ay talagang mapang-api, at madaling makasira ng isang ordinaryong mataas na antas na emperador. May potensyal si Wu Ju na maging unang guro ng rehiyon, napakalakas niya ng walang pag-aalinlangan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at isang espada ang gumuhit sa kalangitan. Hinawi nito ang dambuhalang kamay, na binasag ng malakas. Sa isang welga, nawasak ito ni Lin Fang. Nakatayo na ngayon si Wu Ju sa harap ni Lin Fang, ang kanyang lakas ay namumuo sa kakilakilabot na kapangyarihan na nagpapavibrate sa hangin. Ilang sandali bago, nang lumaban si Wu Ju laban sa Holy Jade Princess at Yi Tianzhao, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Mas malakas pa siya kaysa pinaniwalaan ng mga manunood. Gayunpaman, nagpakawala din si Lin Fang at nag-condense ng lakas. Ang kanyang cosmic energies ay sumabog sa mga pulso ng kapangyarihan. Kasabay nito, naglabas si Lin Fang ng mga sinaunang imprint, at isang salita ang lumitaw. Valley. Riyanig ng kapangyarihan ng lupa at langit. Mga sinaunang salita, iyon ba ay isang inkantasyon? Ang mga nanonood ay namangha. Anong klaseng lakas iyon? Nakapagtataka, nang ahas si Lin Fang na gumamit ng ganoong uri ng lakas laban sa mga paputok na pag-atake ni Wu Ju. Sa mga tao sa kanyang henerasyon, kakaunting tao ang nang ahas na lumaban kay Wu Ju, at sa ngayon ay hindi pa nagagamit ni Lin Fang ang kapangyarihan ng Dao. Nang magbanggaan ang kapangyarihan ni Lin Fang at Wu Ju, sumabog ang ilang bahagi ng Jutian Mountain. Lumitaw ang mga ulap ng usok at alikabok, na pinipilit ang ilang tao na lumipad palayo sa pag-ubo. Parehong nagulat ang Holy Jade Princess at Yi Tianzhao. Sina Lin Fang at Wu Ju ay parehong mga emperador, tulad nila, ngunit ang dalawang babae ay walang pagpipilian kundi aminin na ang dalawang lalaki ay mas malakas kaysa sa kanila. Noong una, ang mga tao ay nagpunta rito upang panoorin ang labanan ng Holy Jade Princess at Yi Tianzhao, ngunit ngayon ay nakuha na ni Wu Ju at ng estranghero ang lahat ng atensyon. Naghiwalay sina Wu Ju at Lin Fang, parehong nagulat. Si Wu Ju ang pinaka-nagulat, namangha na may makakalaban sa kanya. Ang cosmic energies ni Lin Fang ay halos hindi mapigilan, at ang kanyang mga suntok ay kasing bigat ng mga bundok. Mahirap ipagtanggol laban sa kanila. Nagulat din si Lin Fang, dahil alam niya kung gaano siya kalakas. Siya ay may hindi kapani-paniwalang cosmic energies at isang hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas, at sa parehong antas, hindi maraming tao ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Ngunit si Wu Ju ay isa na magagawa. Dahil sa kanyang kapangyarihan sa Dao, maging si Lin Fang ay hindi komportable. Sa kasamaang palad para kay Wu Ju, ang pisikal na lakas ni Lin Fang ay sadyang hindi kapani-paniwala. Kinailangan niyang umatras. Naunawaan ni Lin Fang na si Wu Ju ay walang hindi nararapat na reputasyon ngayon, at tiyak na may potensyal na maging master ng rehiyon. Maaari siyang makipagkompetensya sa pinakamalakas na henyo ng Huangqi layer. Tumingin si Wu Ju kay Lin Fang at ngumiti ng walang pakialam. Gusto ko talagang malaman kung sino ang kalaban ko. Alam mo naman na ako, kaya maganda. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko. Tumiti pabalik si Lin Fang. Kumislap ang mga mata ni Wu Ju at tumanggo siya. Malakas ka para makipagtalik sa Holy Princess. Sa iyo siya. Walang galang si Wu Ju, nang ahas siyang sabihin na ang prinsesa ay ang lalaking iyon, na para bang pag-aari niya ito. Sino sa tingin niya ang Holy Jade Princess?
Walang imak na sabi nang marinig nila si Wuju. Malaya si Wuju at walang pigil. Ayaw niyang sundan siya ng mga elder, o baka ayaw ng Holy Palace ni Wuju na maimpluwensyahan siya ng mga elder habang naglalakbay siya. Sa sandaling iyon, tumingin si Wuju kay Yi Tianzhao at ngumiti. Dahil sa kanya ang Holy Jade Princess, akin ka. Sabay tayong pumunta sa Holy Palace. Tatapusin natin ang ating pagmamahalan. Hindi ako interesado. Malamig na sabi ni Yi Tianzhao. Walang respeto sa kanya si Wuju. Ay konsyum ang kanilang pagmamahalan. Gaano kabastusan? Pinag-uusapan ba niya ang pagkakaroon ng anak? Talagang dadalhin kita sa aking Holy Palace. Mahinahong sabi ni Wuju. Matigas at matigas ang niya. Lumapag si Lin Fang sa harapan ng Holy Jade Princess at ngumiti. Napakaganda mo, pinahal kita parati. Sa wakas, magiging intimate terms na tayo. Hindi ka makakatanggi. Pinagpapawisan ng malamig ang mga tao. Ang dalawang henyong iyon ay dumating sa bundok, ginulo ang dalawang magagandang babae habang sila ay nakikipaglaban, at ngayon sila ay gumagawa ng mga masasamang salita. Mahirap isipin. Malamig na ngumiti ang Holy Jade Princess. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinasaktan ang mga babae. Sabi ni Lin Fang sa kanya, nakangiting mapagpasensya. Mukha siyang malayo at mayabang. Inilabas ng Holy Jade Princess ang kanyang deep abstruse daw power sa isang iglap. Isang ilusyon ang lumitaw sa kanyang isipan habang inaabot siya ng mga enerhiya. Siya ay napakabilis, asar sa kanyang sexual na panliligalig. Isang napakalaking salitang valley ang lumitaw, ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at hinampas ang dalawang kamay. Ang malalakas na mapangwasak na enerhiya ay lumabas, at ang kapangyarihan ng deep abstruse daw ay nasira. Ang Holy Jade Princess ay gumagalaw pa rin patungo sa kanya, gayunpaman. Naramdaman ni Lin Fang ang malakas na hangin sa paligid niya. Ang kanyang deep abstruse daw power ay nakakatakot. Kahit nakapikit ang mga ilusyon ay hindi naglaho. Ang pag-atake ng Holy Princess ay nagulo sa kanyang mga pananaw. Nagpatuloy si Lin Fang sa paggalaw at muling sumuntok ng malakas. Ginamit niya ang buong lakas niya, at napaatras ang Holy Jade Princess. Gusto niyang tumakas, ngunit muling itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at lumitaw ang isang gintong sapot sa paligid niya. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at desperadong nagsimula siyang magpakawalan ng lakas hanggat kaya niya para masira ang web. Gayunpaman, si Lin Fang ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa mata, mas mabilis pa siya kaysa sa kanya. Holy Princess, huwag mo akong iwan. Tumiti si Lin Fang. Nawala na ang malamig na ngiti ng Holy Jade Princess habang galit na galit siyang sumigaw. Bastos ka. Muli niyang pinakawalan ang kanyang deep abstruse daw, ngunit isang dambuhalang kamay ang lumitaw at isang hindi mapakali na lakas ang nakapalibot sa kanya. Hindi siya makagalaw ng mabilis. Lumapag muli si Lin Fang sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang kamay gamit ang isang kamay at ang kanyang baywang sa kabilang kamay, na nabighani sa lahat sa kanyang kapangahasan. Ibinaba ni Lin Fang ang kanyang ulo, ang kanyang mga labi ay gumagalaw patungo sa kanya. Namutla ang mukha niya. Ang lalaking ito ay nang-ahas na salakayin siya ng sexual sa harap ng napakaraming tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2072, kunin ang Celestial Girl. Bitawan mo ako. Malamig na sigaw ng Holy Jade Princess. Sa sandaling iyon, ang kaliwang braso ni Lin Fang ay nakapalibot sa kanyang baywang, ang kanyang kamay ay nasa kanyang ibaba. Inilipat niya ang kanang kamay sa dibdib nito. Kung gugustuhin niya, madali niya itong mapatay. Nasa braso ka, paano kita iiwan? Tumiti si Lin Fang. Nagsimula siyang maglakad palayo, nagbabalak na umalis kasama siya. Napaka hindi ka panipaniwalang lalaki. Natigilan si Wuju nang makita niya ang walang tigil na pagkilos ni Lin Fang. Bastos. Sigaw ng isang taong nagyayelo. Ang ilan sa mga bystanders ay umangat sa hangin. Ang Holy Jade Princess at Yi Tianzhao ay parehong may nakakatakot na background. Sina Lin Fang at Wuju ay ginigipit ang dalawang babae, at sa simula, ang kanilang mga tao ay hindi nasangkot, ang mga ganoong bagay ay hindi maiiwasan sa landas ng paglilinang at kailangan nilang harapin ang mga bagay na iyon mismo. Ngunit ngayon ang dalawang babae ay nawalan ng kontrol sa sitwasyon at ang mga lalaking ito ay pinahiya sila. Ilang Great Emperor ang nagpakita sa harap ni Lin Fang at nagutos sa kanya. Bitawan mo siya. Tumiti si Lin Fang nang walang pakialam. Mahigpit niyang hawak ang Holy Jade Princess. Nakaramdam siya ng hiya, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Kung ayaw mo siyang mamatay, hayaan mo akong pumasa. Walang pakialam na sagot ni Lin Fang, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat ang lahat sa kanyang nakakabaliw na kilos. Nakapagtataka, nang ahas siyang hamakin ng malalakas na cultivator ng Ancient Jade Dynasty. Anong walang pakundangan na bastos? Inilabas ng isang Great Emperor ang kanyang chi, nagsimulang sumipol ang hangin sa paligid niya. Gayunpaman, umungo si Lin Fang, itinaas ang kanyang kamay at binomba ang katawan ng Holy Jade Princess ng Cosmic Energies. Napaungol siya sa sakit at umubo ng dugo, namumula ang mukha. Nang makita iyon ng karamihan, marami ang nanginag sa takot. Ang taong ito ay mapagpasyahan at malupit. Naglakas loob pa siyang salakayin ng isang magandang babae. Ang Holy Jade Princess ay dalisay na parang jade at malinis na parang yelo, walang kamali-mali at marangal. Kung hindi ko siya makakasundo, sisirain ko siya.
Sabi ni Lin Fang sa mga cultivator ng sinaunang Jade na may walang ingat na ngiti. Ang malalakas na cultivator ng sinaunang Jade Dynasty ay nab-alisa. Naisip nila na ang pagpapakita lang ay sapat na para sumuko na siya. Nang marinig nila ang sagot niya, nagulat sila. Paano ba naman kasi naging bastos ang lalaking ito? Gusto mong mamatay. Sumpa ng pinuno ng pangkat ng Snow Clan. Wala akong pakialam na mamatay kasama ang Celestial Princess. Tumiti ng malawak si Lin Fang. Nagpatuloy siya sa pasulong. Ang mga ancient Jade cultivators ay mukhang malungkot. Hinabol nila si Lin Fang, gustong makita kung sino ang nang-ahas na kumilos ng walang pakundangan at agawin ang Holy Jade Princess. Hindi ka ba natatakot na mapatay ko siya? Tanong ni Lin Fang, ibinaling ang kanyang ulo para lingunin sila. Kung maglakas loob kang patayin siya, mamamatay ka rin. Ang mga taong iyon ay hindi maaaring makinig kay Lin Fang nang walang ginagawa, kaya syempre gusto nila siyang habulin. Sige, sumunod ka sa akin. Tumiti si Lin Fang. Nagpatuloy siya sa paglipad palayo. Nang makita iyon ng karamihan, natuwa sila sa kabila ng kanilang mga sarili. Ang araw na ito ay naging mas masaya kaysa sa inaakala nila. Hindi naman umarte si Wu Ju, gusto niya talagang magkaroon ng anak kay Yi Tianzhao. Hindi siya makalayo. Ang lalaking iyon, malupit at baliw. Kinidnap talaga niya. Nagsimulang magdila ang mga chismis. Sino siya? Maaari niyang makipagkompetensya kay Wu Ju sa mga tuntunin ng lakas, at siya ay walang takot. Inagaw pa niya ang Holy Jade Princess. Maging si Wu Ju ay hindi naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan, ngunit ang taong ito. Masyado lang ba siyang kumpiyansa sa sarili? Mabilis na lumipad si Lin Fang, ang hangin ay sumisigaw tungkol sa kanya. Gayunpaman, ang grupo ng mga Great Emperor na humahabol sa kanya ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Nakita ni Lin Fang ang isang lawa na lumitaw sa kanyang harapan, at ngumiti ng malamig. Bumilis si Lin Fang at lamusong sa lawa. Kasabay nito, naglabas siya ng isang espesyal na uri ng Qi, ang kanyang mundo ng espiritu na Qi. Ang mga Great Emperor na sumusunod sa kanya ay sumimangot at bumilis. Inilabas nila ang kanilang makajos na kamalayan at malamig na ngumiti. Naisip ba ni Lin Fang na makakatakas siya sa pagpasok sa lawa? Nagkaroon ng magulo ng popang sound. Naklo ni Lin Fang ang kanyang sarili, lumilitaw ang daan-daang mga silweta niya. Nakita ito ng mga Great Emperor sa kanilang makajos na kamalayan. Marami pang mga clone ang patuloy na lumalabas. Ang mga clone na nakapaligid sa kanya ay nagsimulang gumalaw sa bawat direksyon. Ang Ancient Jade Strong Cultivators sa itaas ng lawa ay natigilan. Naisip ba ni Lin Fang na makakatakas siya? Katawa-tawa. Ang isa sa kanila ay naglabas ng nakakatakot na Qi. Gayunpaman, isang Great Imperial Weapon ang lumitaw sa kamay ni Lin Fang, na hamarang sa kanyang kapangyarihan gamit ang isang paputok na puwersa. Ang mga clone ay hindi naglaho. Ang isa sa mga babaeng cultivator ng Ancient Jade Dynasty ay naglabas ng higit pang lakas. Ang kanyang pag-atake ay ang hinarang ng Great Imperial Weapon. Bumagsak ang mga alon ng tubig sa bawat direksyon, at sunod-sunod na sumabog ang mga clone. Nang mawala silang lahat, lumunok ang malalakas na cultivator ng Ancient Jade Dynasty. Paano niya nagawa iyon? Pinagmasdan nila siya ng may makajos na kamalayan, ngunit ang prinsesa at si Lin Fang ay nawala. Maghiwa-hiwalay. Tingnan natin ang paligid, sabi ng leader ng grupo sabay hila ng mahabang mukha. Mabilis silang naghiwalay. Napakabilis, hinabol nila ang mga clone na tumakas sa bawat direksyon. Madali nilang nawasak ang mga ito, ngunit mabilis na napagtanto na lahat sila ay mga clone. Ano ang nangyayari? Mahinang tanong ng isa sa kanila. Hinabol na nila ang lahat ng mga clone na nasa labas, madaling sirain ng 12-12 ng mga ito, kaya nasaan siya? Paano siya nawala? Pagkaraan ng maikling panahon, ang mga Ancient Jade Cultivator ay bumalik at tumingin sa lawa, nagtinginan sa isa't isa at ngumisi habang namumutla ang kanilang mga mukha. Nawala ba ang kanilang Holy Princess? Anong gagawin natin? Tanong ng isa sa kanila. Nagpanik sila. Hindi nila akalain na mawawala sa kanila ang kanilang Holy Princess, lalo na sa harap ng buong pulutong nila. Siya ay dinukot sa harap ng kanilang sariling mga mata ng isang cultivator ng Huangqi layer. Walang sumagot. Natakot sila sa mga kahihinatnan. Kasabay nito, si Lin Fang ay nagpalit ng kanyang damit at maskara, at ngayon ay muling nagpakita sa Qitian Holy Town. Nakarelax ang itsura niya. Ang mga taong iyon mula sa Qitian Holy Town ay masyadong may tiwala sa sarili. Gumamit lang siya ng ordinaryong Great Imperial Weapon para maalis ang mga ito. Sa madaling salita, wala siyang nawala. Nakabalik na si Lin Fang sa dynasty. Siya ay nasa kanyang sariling patio at pumasok sa kanyang daigdig ng mga espiritu. Naroon pa rin ang Holy Jade Princess. Walang portal papasok o palabas, at maaaring lumitaw doon si Lin Fang ayon sa gusto niya. Nabigla siya habang nagtanong, "Sino ka? Nasaan ba tayo?" "Holy Princess, hindi mo na ba ako naaalala?" Walang emosyong sumagot si Lin Fang, naglakad palapit sa kanya. Naninigas ang kanyang mukha at mamulong siya. "Kung maglakas loob kang halayin ako, hindi ka pakakawalan ng sinaunang Jade Dynasty. Sa tingin mo ay dalisay ka kasing Jade at kasing linas ng yelo, dalisay at marangal." Tumiti si Lin Fang ng mapanukso. Tinaas niya ang kamay niya at tinanggal ang maskara niya. Namutla ang mukha ng Holy Jade Princess. "Lin Fang." Kinilabutan ng Holy Jade Princess.
Lin Fang. Gagahasa sana siya ng isang pervert, gusto siyang patayin ni Lin Fang. Gayunpaman, sinubukan niyang manatiling kalmado habang mabilis niyang sinabi. Lin Fang, ano man ang gusto mo, ibibigay ko ito sa iyo. Pwede mo pa akong ligawan kung gusto mo. Maaari tayong magtulungan. Kaya kung maging asawa mo, ano sa tingin mo? Matalino siya, alam niyang hindi siya sapat para makipagkompetensya kay Lin Fang at ayaw niyang mamatay, kaya sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya. Masyadong mahirap. Gagamitin kita bilang demon puppet. Sa ganoong paraan, liligawan kita kung gusto ko, makokontrol ko pa ang Ancient Jade Dynasty gamit ka. Magiging alipin kita. Malamig na sabi ni Lin Fang. Ang Holy Lady Princess ay napangiwi. Isa demon puppet. Nang marinig niya iyon, napagtanto niyang magiging bangungot ang kanyang buhay. Mas gusto mo akong gawing bangkay sa paglalakad kaysa sa pagdeflower sa akin. Tumiti ng mapang-akit ang Holy Jade Princess. Lumitaw ang isang ilusyon, itinaas niya ang kanyang damit, lumitaw ang kanyang mapuputing hita. Si Lin Fang ay nanatiling matatag. Nakatitig ito sa kanya, binuksan pa niya ang cleavage niya. Isang nakakatakot na liwanag ng demonyo ang tumagos sa kanyang utak, at ang kanyang mukha ay lalong namutla. Hindi siya bibitawan ni Lin Fang. Siya ay lubhang determinado, hindi siya maaaring tuksuhin siya. Ang walang kapantay na martial god, ng yugto. Kabanata 2073, Bagong Pang-anak. Nawala na ang Holy Jade Princess. Maraming tao sa Chitian Holy Town ang namangha. Nagkaroon ng undercurrent sa Chitian Holy Town na may kaugnayan sa kanyang pagkawala. Nag-uusap ang mga tao sa isang restaurant. Nawala ang isang young master, nawala ang babaeng iyon, ilang tao ang nawala sa Chitian Holy Town. Hindi ko na alam eksakto. Sa pagitan ng 80 at 70 tao, hula ko, lahat ng mga taong iyon ay may pagkakatulad. Lahat sila ay mahuhusay, at lahat sila ay mataas na antas ng mga emperador. Nagtataka ako kung sino ang nang-ahas na kumilos na yabang. Lahat sila ay espesyal na nauugnay sa ilang mga henyo ng makapangyarihang mga grupo. Ang mga pinuno ng mga grupong iyon ay lahat, hindi bababasa, Celestial Emperors, ang ilan sa kanila ay may mga Saint Emperors. Ang prinsesa ng sinaunang Jade Dynasty ay kinidnap sa harap ng maraming tao ng isang pervert na binata. Marahil walang sino man ang nag-akala na ang isang emperador ay maaaring makidnap sa kanya sa harap ng lahat. Hindi nila alam kung sino iyon. Nagchat ang lahat. Kung alam ni Lin Fang kung ano ang pinag-uusapan nila, labis siyang magugulat. May mga miyembro ng dynasties ng Chitian Holy Town, at mula sa ilang universidad. Sila ay mula sa pinakamakapangyarihang grupo ng Dark Knight Region. Gayunpaman, mas marami ang Ancient Holy Clans sa Dark Knight Region kaysa dynasties. Ang mga sinaunang Holy Clans ay wala sa tuktok ng rehiyon. Kamakailan, maraming kabataan mula sa mga sinaunang angkan ang nawala. Maraming tao ang nagsimulang mag-isip na nakuha ni Lin Fang ang Holy Jade Princess. Habang ang lahat ng mga taong iyon ay nag-uusap, si Qin Gan, ang TNC Holy Emperor, at iba pang mga tao ay nagtipon sa harap ng isang altar. May mga naglalakihang haligi sa paligid ng altar, isang itim na ambon ang nakapalibot sa kanila. Sa ibabaw ng bawat haligi ay isang mataas na antas na emperador, ang lakas ng kaluluwa ay lumalabas mula sa kanilang mga ikatlong mata at lumilipat patungo sa taong nakatayo sa gitna ng silid. Mukha siyang hayop, sobrang puti ng mukha at maliliit na apoy sa paligid niya. Pinalibutan siya ng nakakatakot na lakas ng kaluluwa. Pagkaraan ng maikling panahon, ang mga mukha ng mga nakababatang taong naroroon ay baluktot. Nang ilabas nila ang kanilang huling mga hibla ng lakas ng kaluluwa, sila ay namatay. Nawasak ang kanilang mga kaluluwa. Ibinuka ng makahayop na binata sa altar ang kanyang bibig at hinigop ang kanilang lakas, na mukhang lasing. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, at isang madilim na chi ang sumalakay sa kapaligiran. Kahit na siya ay isang mataas na antas na emperador, hindi niya tiningnan kahit ang Saint Emperors ng may paggalang. 81 sa kanila, kumusta ang iyong kaluluwa ngayon? Tanong ni Qin Gan sa binata. Ang binatang iyon ay ang Saint Emperor dinala nila mula sa mundo ng santo, si Saint Tianhan. Pinapakain nila ang kanyang kaluluwa ng mga kaluluwa ng matataas na antas ng mga emperador, na isinasakripisyo ang mga kabataan sa kanya. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay bumubuti. Walang sino man ang mag-aakalang lahat ng mga kabataan mula sa sinaunang mga Holy Clan na nawala ay kinidnap ng mga Holy Emperor na ito. Hindi masama. Ito ang tanging paraan. Mahinahong sagot ni Saint Tianhan. Ang buhay ng 81 henyo ay ginamit para pakainin siya. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya, patuloy silang nagsasakripisyo ng iba sa kanya. Kaya, Master, sabi ni Qin Gan, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang ipinagawa mo sa akin. Maaari kayong pumili ng 9 na tao at magpapadala ako sa kanila ng ilang makapangyarihang sinaunang pamamaraan. Maaari ka ring pumili ng isang tao at ipapadala ko sa kanila ang mga holy technique. Tungkol sa inyo, makikita natin iyon sa hinaharap. Walang pakialam na sabi ni Saint Tianhan. Lahat sila ay nakikipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, hindi ipapadala ni Saint Tianhan ang lahat ng mayroon siya sa mga taong ito. Kung hindi, wala siyang silbi. Naunawaan iyon ng mga dinastiya, kaya't hakbang-hakbang silang nagtulungan. Sino ang pinakamalakas na dambana sa mga araw na ito sa kontinente ng Siyam na Ulap? Tanong ni Saint Tianhan, na para bang may naisip siya. Ang Fortune Shrine, sa palagay ko.
Mahinahong sagot ni Chingan. Kumislap ang mga mata ni Saint Tianhan. Ang Fortune Shrine. Umaasa siyang matutulungan siya ng mga ito, gamit ang isang mas Fortune Soul o ang makajos na gamot ng mga immortal. Sa Dark Knight region, may malalakas bang kaaway? Tanong ni San Tianhan. Ang pinakamalakas na tao ay dapat ang unang master ng Dark Knight region, si Prince Wuqing. Bukod sa kanya, may ilan pang napakalakas na cultivator na pambihira at may potensyal, tulad ni Wu Ju, at ang dumukot sa Holy Jade Princess, ay napakalakas din. At may ilang tao na may mga tipong king type ang katawan. Sabi ni Chingan na mukhang nag-iisip. Ipinagpatuloy niya. Nga pala, pakiramdam ko, napakadelikado ng nakapunta sa Holy Way stage, si Chu Chunkyu. Sa tingin ko baka maging bagong King Chu siya. King Chu. Walang ekspresyong tanong ni Saint Tianhan. Noong sinaunang panahon ka, hindi mo kilala si King Chu. Gayunpaman, maraming taon na ang nakalilipas, noong bata pa ako, si King Chu ay parang Diyos sa Dark Knight region, wala siyang kinatatakutan. Sagot ni Chingan. Walang pakialam si Saint Tianhan, tumango lang siya. Ang tanging layunin niya ay patatagin muli ang kanyang paglilinang. Tinanong niya, paano ang nakita ko noon, ang katawan na gusto ko? Si Chingan at ang iba ay nanatiling tahimik ng ilang segundo. Natural na naalala nilang lahat si Lin Fang. Nagkaroon siya ng dalawang hindi kapani-paniwalang labanan sa Chitian Holy Town, ang mga Holy Emperors ay bumagsak pa dahil sa kanya. Hindi nila siya nakalimutan. At ngayon maraming tao ang nakalimot sa kanya, akala nilang lahat ay patay na siya. Noon, nagkaroon siya ng isang mahusay na labanan, iniisip nating lahat na siya ay namatay. Sayang, perpekto ang kanyang pisikal na katawan. Sabi ni San Tianhan. Nagsisi siya na hindi niya nakuha ang katawan na iyon. Ang katawan niya ngayon ay hindi gaanong kaganda. Guro, pipili tayo ng ilang tao. Sabi ni Chingan bago umalis. Sumunod lahat ang iba. Ang prinsesa ng sinaunang Jade Dynasty ay nawala. Ang pinuno ng Ancient Jade Dynasty ay nagsisimula ng magduda tungkol sa kanila, napilitan silang ipaliwanag sa kanya na wala silang kinalaman doon. Kung hindi, ito ay humantong sa malalaking problema. Hindi nila gustong masaktan ang Death Fairy. Bukod dito, ang Animal Clan ay nanatiling tahimik sa mahabang panahon. Ngunit dahil matagal nang hindi nagpakita ang Ancient Clans at Animal Clans, hindi nila kailangang May mga animal district sa lahat ng 18 pangunahing lungsod ng Dark Knight region. Lahat sila ay mga lugar kung saan nagtitipon ang mga napaliwanagan na hayop. Ang mga tao ay namuno sa rehiyon, ngunit sila ay nabubuhay pa rin kasama ng mga animal clans. Ganoon din ang Chitian Holy Town, mayroon din silang animal district. Mas malakas sila kaysa sa Ancient Holy Clans. Ang animal district sa Chitian Holy Town ay may ilang tunay na kakilakilabot na nilalang na naninirahan doon. Ang mga ganitong nilalang ay labis din ang pagmamataas. Nadominahan na nila ang mga tao noong nakalipas na mga taon, ngunit pagkatapos ay ang iba't ibang grupo ng tao ay nagsanib sanhi at ngayon ang animal clans ay hindi nagpakita sa loob ng libu-libong taon. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa o kung gaano sila naging malakas, matagal na silang nakatago. Nagbago ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Ilang grupo ang bumagsak, ilang grupo ang bumangon, lahat sila ay may kanya-kanyang kwento. Ang ilang mga kwento ay mayamo kung saan walang nagbago, at ang ilang mga kwento ay kahanga-hanga. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga tao ang maaaring tumayo dahil sa kanilang sariling kwento. Napakalaki ng mundo, at maraming maliliit na mundo, ang ilan sa mga ito ay kasing laki ng kontinente ng Siyam na Ulap, at maraming mga henyo sa lahat ng dako. Ang pananatili sa tuktok ay lubhang komplikado, at lahat ng naroon ay may kanya-kanyang kwento rin. Ang tanging paraan upang tumayo sa tuktok ay ang pagsulong sa lahat ng oras. Si Saint Tianhan ay nagsisikap, ang Animal Clans ay nagsisikap, si Yi Tianzhao ay nagsisikap, si Zhuo Qing ay nagsisikap, si Wu Ju ay nagsisikap, lahat ng mga henyo ng kontinente ng Siyam na Ulap, ay nagsisikap. Si Lin Fang ay nagsisikap din. Lahat sila ay may iba't ibang buhay, ngunit lahat sila ay may parehong iniisip. Abutin ng mga ulap, nais nilang lahat na mamuno sa mundo balang araw at ipadala ang kanilang pamana. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2074, Pagdalaw sa distrito ng hayop. Millennia na ang nakalipas, ang Animal District ang namuno sa Chitian Holy Town. Kumilos sila ng nakapag-iisa at mapanghamon, agresibo na tumayo sa iba bilang kapantay. Maraming animal clans mula sa ibang lugar ang dating pumunta sa Chitian Holy Town noon para sumali sa Animal District. Gayunpaman, sa isang punto, ang Ancient Holy Clans at Dynasties ng Chitian Holy Town ay nagsanib kamay at nagsimula ng isang malaking digmaan laban sa kanila. Ang Holy Country ng Chitian ay naging isang bukid na puno ng mga bangkay. Maraming malalakas na cultivator ang bumagsak, at maraming maliliit na mundo ng Animal District ang nawasak. Binayaran din ng sangkatauhan ang presyo, ngunit sa wakas ang Animal District ay bumagsak at nawala ang kanilang impluwensya. Hindi na nila kayang kumilos ng mayabang ngayon, hindi na sila kahanga-hanga at kahanga-hanga tulad ng dati, bago pa man sila mawala. Gayunpaman, ang ilang balita ay nagsimulang kumalat sa Chitian Holy Town. Ang mga miyembro ng Animal District ay tila naglalakbay upang makakuha ng karanasan ng maingat.
Ang mga naninirahan sa Animal District ay nawala ng napakatagal sa isa sa kanilang mga selyadong mundo, isang lugar na ngayon ay puno ng isang brutal na hayop na chi. Napakakapal nito sa isang partikular na lokasyon. May dugo sa lahat ng dako. Mayroong daan-daang libong mga hayop. Rocks, apes, toro, rhino, python. Ito ay kahanga-hanga. Buhay silang lahat, ngunit tila nagdurusa, tumutulo ang kanilang dugo kung saan-saan. Mukha silang desperado at walang pag-asa. May isang lawa na gawa sa kanilang dugo. Mayroong ilang nakakatakot at mabangis na mga hayop sa loob ng lawa na iyon, matako na sumisipsip ng dugo ng iba pang mga hayop. Ang daan-daang libong hayop ay inialay sa kanila bilang isang hain. Kung nakita iyon ng mga dinastiya ng Holy Country ng Chitian, sila ay nagulat at nabagabag sa mga implikasyon. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao sa labas ang tungkol doon. Nagpatuloy ito sa loob ng 3 buong taon. Sa loob ng 3 taon na iyon, nagbago rin ang Holy Country ng Chitian, ngunit may mga kakaibang bagay din na nangyayari. Parami ang patuloy na dumarating. Kung ganoon lang sana, hindi ito makakatawag ng atensyon ng mga tao, ngunit ang bagay ay maraming mga hayop ang dinala doon at lahat ay ginawa ng maingat. Ang kanilang target na destinasyon ay ang Animal Mountain, na matagal nang hindi aktibo. Sa wakas, inimbestigahan ng malalakas na cultivator ng dynasties ang locus yung iyon, at napansin nilang lahat ang bestial chi. Bumangon ang mga tao sa himpapawid, hindi sinusubukang itago ang kanilang galit. Sa lupa, nakita nila ang mga tao na pumasok sa Animal Mountain at nawala. May seryosong nangyayari. Komento ng isang tao. Lahat ng mga dinastiya ay namangha. May impresyon silang may kakilakilabot na mangyayari. Ang Holy Spirit Dynasty's Holy Emperor ay kasama ni Lin Fang. May lumapit sa Holy Emperor at nagsabi, Holy Emperor, ang Animal District ay naging aktibo kamakailan. Maraming hayop ang inagaw nila at dinala sa Animal District, ngunit hindi sila nagtago. Distrito ng hayop. Agulat si Lin Fang. Si Lin Fang, ang Animal District ay kumilos ng nakapag-iisa at mapanghamon sa nakaraan, ngunit hindi nila kayang makipagkompetensya sa sangkatauhan. Sila ang pinakamalakas na puwersa ng hayop ng Dark Knight Region. Nananahimik sila sa loob ng libu-libong taon na ngayon, bagaman. Ipinaalam ng Holy Emperor kay Lin Fang. Pagkatapos, tumingin siya sa malalakas na cultivator at nagtanong, mayroon pa ba? Hindi. Tahimik sila sa loob ng libu-libong taon, hindi kami makapasok, kaya wala kaming matutunan. Sagot ng malakas na cultivator. Ang Holy Emperor ay tumanggo at sinabi, pumunta tayo sa Animal Mountain at tingnan. Holy Emperor, sasama ako sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Gusto niyang makita ang Animal District. Sige, manood ka, ngunit maaari lamang tayong manatili sa labas, hindi tayo makapasok. Walang sino man mula sa Holy Country ng Chitian ang nang-ahas na pumasok. Mahinahong sabi ng Holy Emperor. Nanginginig si Lin Fang. Naunawaan niya na ang Animal District ay napakalakas. Nagtungo sila sa isang lokasyon malapit sa Animal Mountain. Nararamdaman ni Lin Fang ang bestial chi, ngunit wala siyang pakialam, pinag-aralan din niya ang paglilinang ng hayop. Ang Holy Emperor at Lin Fang ay nakatingin sa malayo. Ang ilang malalakas na cultivator ay ikinadina at dinala pasulong. Mayroong 12-dosenang mga tao sa grupong iyon, lahat sila ay mga emperador. May ilan din doon. Sabi ni Lin Fang. At doon. Sabi ng Holy Emperor, na itinuro ang isa pang lugar. Bulong niya. Maraming halimaw ang nahuli ng Animal District, hindi nila ito may tago, kaya hindi na nila sinubukan. Sinubukan lang nilang gawin ito sa lalong madaling panahon. I wonder kung anong ginagawa nila. Bakit kailangan ng Animal District ng napakaraming hayop? Tanong ni Lin Fang. Hindi ako sigurado. Sa mundong ito, maraming misteryo. Sino ang nakakaalam kung anong mga lihim na kapangyarihan ang mayroon sila? Mahirap isipin. Sagot ng Holy Emperor. Tumanggo si Lin Fang. Malaki ang mundo, maraming iba't ibang paraan ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Sa pagkakataong iyon, biglang nagdilim ang kapaligiran. Mas maraming bestial chi ang sumaklaw sa lahat, at biglang bumangon upang pawiin ang kalangitan. Wala nang ilaw. Nagulat si Lin Fang sa lakas ng chi. Nakapagtataka, hindi na nila makita ang araw. Gusto mo tagang mamatay. May nagmura bigla. Ang malakas na cultivator na humihila sa mga nakakadena na cultivator ng hayop ay sumigaw. Ilang beses na siyang naharas, hindi niya akalain na may maglalakas loob na mang-provoke sa kanya. Gaanong kabastusan. Pagkasabi niya nun, pumasok siya sa dilim. Isang napakalaking apoy ang lumitaw, ang apoy ay parang mga kuko. Kawili-wili. Nakapagtataka, paraming tao ang nang-ahas na pumunta sa Animal District. Ang kumokontrol sa kadiliman ay malamang na kumokontrol sa tunay na kadiliman daw. Sabi ng Holy Emperor. Tumingin si Lin Fang sa malayo, sumulyap sa mga nakakadena na tao. Biglang naglabas si Lin Fang ng malamig na chi. Lin Fang, ano ang nangyayari? Tanong ng Holy Emperor nang makita niya si Lin Fang. Nagulat siya. Ano ang nangyayari kay Lin Fang? Gayunpaman, nagsimula na si Lin Fang sa pasulong, na naglabas ng layunin sa kamatayan. Maraming tao ang nakapansin sa kanya at nagulat. Tito Shen Yu, sigaw ni Lin Fang. Napasimangot si Emperor Shen Yu nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, lumingon siya at nakita ang mukha ng isang estranghero. Tito Shen Yu, ako ito.
Sabi ni Lin Feng, na may suot na mastara. Sa sandaling iyon, mukhang nagulat at nanginginig si Emperor Shen Yu. Si Lin Feng iyon. Mataas na antas ng emperador. Napagtanto ni Emperor Shen Yu na si Lin Feng ay isang mataas na antas na emperador, siya ay namangha. Tama siya, si Lin Feng ay sobrang galing. Siya ay naging isang mataas na antas na emperador ng napakabilis. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Emperor Shen Yu ang isang bagay at sinabi kay Lin Feng. Bilisan mo at tumakbo, umalis ka. Maraming beses, ang kanyang kataas-taasang hayop ng gabi ay bumalik na walang dala. Kahit na si Lin Feng ay may talento, siya ay isang mataas na antas na emperador. Sa mga taong nakadina, bukod sa nakipaglaban sa kanyang kataas-taasang hayop ng gabi, mayroon ding Great Imperial Beast. Hindi kayang makipagkompetensya sa kanila Lin Feng. Hindi niya nailigtas si Shen Yu. Tito Shen Yu, sinalakay ba nila ang Yaoye Island? Tanong ni Lin Feng. Hindi niya akalain na ang Animal District ay magiging napakalayo para mangidnap ng mga hayop. Oo, gusto nilang hulihin ang lahat ng hayop. Lin Feng, bilisan mo at umalis ka. Sigaw ni Emperor Shen Yu kay Lin Feng sa pamamagitan ng telepathically. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang layunin ni Lin Feng ay mas malamig pa. Paano niya iiwan ang mga tao mula sa Yaoye Island? Iniligtas nila siya. Sila ang mga unang tao na tumulong sa kanya sa dakilang mundo. Maraming elder na inalagaan niya sa Yaoye Island. Ang Wind Elder, Uncle Shen Yu, Huyo, ang cute na Great Earth Demon Ape, nahuli na ba silang lahat? Sa di kalayuan, hindi inakala ng Holy Emperor na magiging kaibigan ni Lin Feng ang ilang mga hayop na nahuli. Nagulat siya at nakitang ngumiti ng pilit. Ano kaya ang mangyayari? Gusto mong mamatay. Ang mga hayop na ilaw ay bumakas sa kalangitan at bumaril patungo kay Lin Feng. Lumitaw ang mga naglalakihang kuko at nagtagpo sa kanya. Naging mapang-api ang kapaligiran. Ang chi na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa chi ng isang tao. Lin Feng, umalis ka na, sabi ni Emperor Shen Yu. Naninigas ang mukha niya. Kahit na si Lin Feng ay may talento, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa isang hayop. May kaluskos na parang nabali ang mga buto. Si Emperor Shen Yu ay mukhang labis na nag-aalala, ngunit biglang, nakita niya ang katawan ng halimaw na umaatake kay Lin Feng na sumabog, ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Si Lin Feng ay hindi gumagalaw. Nilaibot niya lang ang tingin sa paligid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2075, Young Beastmaster. Nang makita iyon ni Emperor Shen Yu, nagulat siya, at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim at napagtanto na malaki ang pinagbago ni Lin Feng mula noong huling beses niya itong nakilala. Hindi na siya baby. Isang suntok, at madudurog niya ang isang mataas na antas ng imperial na hayop. Nang maisip niya iyon, nagkaroon na naman siya ng pag-asa. Siya ay nagsasanay sa paglilinang sa loob ng maraming taon at siya ay isa pa lamang na mataas na antas na emperador. Pinoprotektahan niya noon si Lin Feng, isang talentadong Zun cultivator. Marahil ay naging sikat na si Lin Feng sa mga pangunahing lungsod ngayon. Ang mga nakadina na hayop ay tumingin kay Lin Feng, lahat sila ay galit at nanlulumo. Ang may hawak ng mga kadena at kinakaladkad ang mga ito ay may itim na mga mata, at parang malungkot bigla. Lin Feng, Maharaga Python yan, nakakatakot ang lason niya. Ang talino mo, huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay dito, tumakas ka na. Sabi ni Emperor Shen Yu kay Lin Feng sa telepatikong paraan. Ang Maharaga Python ay isang Great Emperor, hindi kayang makipagkompetensya sa kanya ni Lin Feng. Tito Shen Yu, mamamatay siya. Malamig na sabi ni Lin Feng. Ang Maharaga Python ay ngumiti ng malamig. Ang batang ito ay mapangahas, mamatay. Ang pulang dila ng ahas ay lumabas patungo kay Lin Feng, ang ahas ay nagdura ng lason sa kanya. Isang mataas na antas na emperador ang nang ahas na bantayan siya. Gayunpaman, isang nakakatakot at makapal na lakas ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng, siksik na alon ng mga enerhiya na nagtitipon. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ng malakas para mapaungol ang hangin. Ang lason ay sumabog sa isang dagandong at boom. Ibinalik ng ahas ang kanyang dila sa kanyang bibig at umikot, naging isang dambuhalang ahas na daan-daang metro ang haba. Muling ibinuka ng ahas ang kanyang bibig. Madali niyang nilamon ng isang dosenang tao. Kasabay nito, patuloy siyang naglalabas ng lason kay Lin Feng. Tiningnan ni Lin Feng ang ahas ng malamig, isang nakakatakot na lakas na nakapalibot sa kanyang katawan. Siya condensed agresibo demonyo cosmic energy sa kanyang kanang kamay at condensed incantation salita sa kanyang kabilang kamay. Mourn, weapon, battle, umalangaw ang mga salita sa kanyang hawak. Ang lakas ni Lin Feng ay naghahalo sa lupa at langit. Isang nakakatakot na chi ang bumungad sa kanya. Muling sumuntok si Lin Feng, bago ay condensed ang lakas ni Kalpa at tumalon pasulong. Itinaas niya ang kanyang kamao, tinutukan ang bibig ng ahas. Ang kanyang lakas ay bumagsak sa lahat, nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Parang biglang natakot ang Maharaga Python. Isang inkantasyon, ang kanyang lason ay ganap na nawasak. Gayunpaman, ang Maharaga Python ay nagpatuloy sa paglipat patungo kay Lin Feng, dahil wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang patayin si Lin Feng. May sumabog na impact. Mabilis, tumpak, at malupit ang paghaharap. Gusto ng ahas na ipako si Lin Feng gamit ang kanyang malalaking pangil. Gayunpaman, sa halip ay sumugod si Lin Feng.
Nakapasok siya sa bibig ng dambuhalang ahas at sa sandaling iyon, isang lakas ng pagsabog ang sumiklab at kumalat sa katawan ng ahas. Ang katawan ng Mahoraga na ahas ay napuno ng lason, at kahit na ang mga emperador ay maaaring mamatay doon. Gayunpaman, ang Mahoraga python sa halip ay nagsimulang manginig ng marahas. Kahit ang lason niya ay hindi kayang sirain ang lakas na iyon. Napasigaw ang Mahoraga python, bago ito biglang sumabog sa maliliit na piraso ng laman na umuulan mula sa langit. Ang kaluluwa ng ahas ay nagsimulang lumipad palayo, nakatitig kay Lin Feng ng malamig. Gaano kalakas? Naisip ni Emperor Shen Yu. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Si Lin Feng ay maaaring pumatay ng mga Great Imperial Beast. Siya ay naging napakalakas. Patuloy ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya nakaimik. Bilang isang emperador, kayang patayin ni Lin Feng ang mga Great Emperor, ito ay kahanga-hanga. Sumirit ang kaluluwa ng sawa at kumislap patungo kay Lin Feng, naging mga ilusyon na ilaw. Gusto niyang pumasok sa utak ni Lin Feng para sirain ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, si Lin Feng ay umungol lamang ng malamig at pinakipot ang lakas ng kamatayan. Pagkatapos, hamampes siya, ang kanyang kamay ay naging milyon-milyong death imprints. Bumagsak sila sa kaluluwa ng ahas, na walang magawang sumigaw. Pero nakatatak na ang kaluluwa niya, wala na siyang magawa. Sa wakas ang kanyang kaluluwa ay naging kulay abo at nagkalat. Patay na siya. Ang mga tao ay namangha. Pinatay ng isang tao na emperador ang isang halimaw na Great Emperor. Umuungot. Ang mga hayop sa lupa ay umuungal sa dumadagandong na galit. Ang Great Emperor na kumidnap sa kanila ay patay na. Nais nilang kumawala mula sa mga tanikala, at sabay-sabay na atakihin ang kanilang mga natitirang kaaway, na lahat ay may mga pangit na ekspresyon. Gustong tumakas ng mga alipin, ngunit ang silwete ni Lin Feng ay kumikislap. Itinaas niya ang kanyang kamao at isa-isang inatake ang mga ito. Napakabilis, napatay niya silang lahat. Sinira ng espada ni Lin Feng ang mga tanikala. Ang mga hayop mula sa Yaoye Island ay lahat ay tumingin kay Lin Feng, natigilan at walang imak. Si Lin Feng ay isang emperador at nakakapagtaka, siya ay naging napakalakas. Tito Shen Yu, nasaan si Sister Huyu? Tanong ni Lin Feng, sumulyap sa mga hayop na kilala niya, hindi niya makita si Huyu sa grupo. Dalawang magkaibang grupo ang kumidnap sa amin, may Celestial Emperor. Sana ay hindi nasa panganib si Huyu. Sabi ni Emperor Shen Yu, naninigas ang mukha niya ng maalala. Ang pagiging kidnap ay kakilakilabot, lalo na bilang isang halimaw na mataas na antas na emperador. Sinubukan ng Celestial Imperial Beast na hulihin ang mga Great Imperial Beast, ngunit siya ay nabigo. Gaya ng sinabi ni Shen Yu, sa ibang lugar, mayroong dalawang Great Imperial Beast at ilang imperial na hayop, sila ay kinaladkad ang ilang mga naliwanagang hayop. Bukas ang daanan ng Animal District, at isang grupo ng mga tao ang lumabas. Ang pinuno ng grupo ay isang nakakatakot na binata, ang kanyang mga mata ay duguan. Greetings, Young Beastmaster. Magalang nasabi ng dalawang Great Imperial Beast nang makita nila ang binatang iyon. Isa siya sa 13 taong pinili nila sa Animal District para tumanggap ng mga pamana ng sakripisyo ng daan-daang libong hayop. Ang mga taong iyon ay magiging kinabukasan ng Animal District at Chitian Holy Town. Ginagawa nila ang lahat ng ito para mabawi ang kanilang kapangyarihan at istasyon. Bukod doon, umaasa rin silang mabubuhay ang kanilang ninuno, isang Beast Saint. Kung magtagumpay sila, malapit na silang maging malakas muli ng walang kapantay. K. Sabi ng Young Master na tumanggo sa mga taong iyon. Sinabi niya nang walang pakialam. Ang mga nakakadena na nilalang ay pawang mga bagong alipin, nakikita ko. Talaga, ibigay mo sa akin ang babaeng iyan. Sabi ng binata, itinuro si Huyu. Tumiti ang mga Great Imperial Beast. Nagustuhan ng kanilang Young Beastmaster ang mga babae. At ang isang iyon ay napakaganda, kaya ang kanyang mga kilos ay normal. Hinatak ni Huyu ang mahabang mukha. Hindi siya mukhang masaya tulad ng dati, magiging sex slave ba siya? Ano ang buhay ng isang alipin? Si Huyu ay mukhang labis na hindi nasisiyahan habang ang binata ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang baba. Pagkatapos ay sinampal niya ito at sinabi, nakipagtalik ka na ba sa iba? Pa, dinuraan niya ito, ngunit inilihis ng binata ang ulo nito at umiwas. Siya ay napakabilis. Sakang umiti ng kakaiba ang binata at tinapik ang pisngi nito. Tumiti siya at sinabi, kung nakipagtalik ka sa ibang halimaw, liligawan kita at pagkatapos ay papatayin kita ng matagal at masakit. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa malaking gate at ngumiti ng masama. Tumisi si Huyu. Magiging sex slave ba siya?